Kamusta na mga kameds? May i-repair nga pala ako ngayong isang Bluetooth speaker. So ang pinaka-issue nito ay yung charging port niya lumubog na, pumasok na dun sa may loob. So repair muna natin to. So tatanggalin ko muna lahat ng mga tornilyo. So may apat siyang tornilyo. So ginamitan ko siya ng Phillips screwdriver para matanggal yung mga tornilyo. So ayan na, binubuksan ko na. So nakita ko nga yung charging port nandoon na sa loob ng speaker box. So yan na, natanggal nga siya. So yan, mamaya yan ang i-repair natin. Yan yung charging port niya para mag-charge yung Bluetooth speaker. Pag natanggal yan, hindi na siya mag-charge. So malulobat na lang siya. Ang gagawin ko muna ngayon, lalagyan ko muna ng plugs yung pinagkabitan ng charging port. So yan, kinakalat ko muna yung plugs. Pagkatapos naman gagamitan ko siya ng soldering wick, tapos sa panghinang para matanggal yung mga lumang lead. So ganyan lang, idadampi-dampi natin dun sa mga lumang lead para matanggal siya. So susunod naman natin na gagawin dyan, lalagyan uli natin siya ng plugs, tapos yun ulit, yung wick, lalagyan natin siya para matanggal pa, may natira pa kasi siya. Tapos yun yung panghinang, dinidiin ko lang dun sa soldering wick para matanggal yung mga natirang lead. Tapos lilinisan ko siya ng cotton buds na may thinner. So yung charging port, lalagyan ko muna ng plugs para yung mga paa niya, lalagyan natin siya ng lead para mas kumapit siya dun mamaya dun sa may pinagkakabitan ng charging port. So dahan-dahan lang sa paglagay kasi medyo malilit yung paa niya, kaya ingat lang din kasi baka magdikit yung bawat linya. So bago natin kakabit yun, lalagyan muna natin ng plugs ulit yung pagkakabitan. So yan, mayroon pang natira na lead, ka nilagyan ko muna ng soldering wick. Tapos yan, kinakabit ko na yung charging port. Inihinang ko muna yung mga paa niya para at least kumapit. So nung hinang ko na yung bawat gilid naman, lalagyan ko rin ng lead para tumibay siya. Tapos dun din sa may ilalim, lalagyan din natin siya ng lead para mas tumibay lalo yung charging port at hindi siya basta matatanggal pag sinaksakan natin ng charger. So yun, naikabit ko na yung charging port. So lilinisan ko muna, nisprayan ko muna siya ng thinner, tapos ganyan binabrush. Maganda rin kasi nalinisin natin yung pinaghinangan natin para matanggal yung mga natirang plugs. So yan, testing ko na, ikinabit ko na yung charger. Yun, okay na, nag-charge na siya, may kulay pula na lumabas sa lead, umiilaw na. So yan, ibabalik na natin yung cover ng board ng Bluetooth speaker para testing na natin na mamaya pag naikabit na lahat. So may lock nga pala yan yung dun sa may volume nya, magkabilaan yan, pati dun sa may kabitan din ng mic. So kailangan nating higpitan yun para sumikip din siya. So ganyan lang, magkabilaan natin na hihigpitan kasi parehas may nut yun. Pagkatapos naman nun, ibalik na natin yung tinanggal na tornilyo. Bali 4 na tornilyong tinanggal natin, di 4 din na tornilyo yung ibabalik. So ganun lang, dahan-dahan lang rin sa pagkabit para hindi rin ma-lost thread yung mga tornilyo. So Phillips screwdriver ang ginamit ko dyan. Yan, binabalik ko na isa-isa para ma-fix na yung Bluetooth speaker na ni-repair natin. So ganun lang, ikakabit din natin yung mga pihitan ng volume tsaka ng bass tsaka treble. So yan, ikakabit ko na uli yung charger cord kung umiilaw ba. So yan, okay na, umiilaw na yung indicator ng pag nagcha-charge. So inopen ko na rin yung Bluetooth. So yan, okay na, na-open na.
magagamit na to ng may-ari.